Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At eto na nga mga kababayan, Larry Gadon mga kababayan, no? Disbarred lawyer Larry Gadon nag-file ng disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte mga kababayan. Nakakatawa talaga itong si Attorney Larry Gadon mga kababayan, no? Paano ito nakawala sa mental hospital mga kababayan? So etong si attorney, disbarred attorney mga kababayan, kasi hindi na siya attorney ngayon kasi na-disbarred na siya, no? Nag-file ng disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte mga kababayan, no? Panoorin natin ito kung ano yung dahilan niya mga kababayan kung bakit siya nag-file ng disbarment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hi, good morning. Good morning, good morning. Ayan, pakaway-kaway pa yun si Mr. P, no? Interview muna ba, sir? Makikita mo talaga yung mga ambisyon na itong mga taong to mga kababayan, no? Kasi dati, suportang-suporta ito kay President Duterte at sa mga Duterte mga kababayan, no? At ngayon ay nakisawsaw na naman dahil nga mainit ang issue at nagpapapansin na naman, no? At syempre, sinisiraan ng ating Vice Presidente mga kababayan dahil nga ay siguro nag-aambisyon na makakuha ng magandang posisyon dito sa Marcos administration. Officially received. Officially received. Ito yung aking letter complaint for disbarment of Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Kaya it has been officially received by the Supreme Court as shown by the stamp pad bearing the date November 27, 2024. Ayan. Gusto na sigurong ma-disbar din itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Dahil itong si Attorney Larry Gadon, hindi ako nagkakamali, ngayong taon lang na-disbar itong abogado na ito dahil sa kanyang mga kaigyutan mga kababayan. Sa sobrang talino siguro mga kababayan, nabaliw na itong si Gadon, no? Ayan. So yun mga kababayan, ayon nga dito sa isang balita, no, na nanawagan pa itong si Attorney Larry Gadon mga kababayan sa Kongreso na ideklarang bakante ang pagka-Vice Presidente umano mga kababayan. Panoorin natin ito mga kababayan, no? Pilipinas, una sa ating mga balita. Mentally incapacitated. Ganito inilarawan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation na si Larry Gadon, si Vice President Sara Duterte. Mentally incapacitated di umano si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Anong masasabi nyo? Matapos ang kontrobersyal nitong pagbabanta sa buhay ng first couple at ng House Speaker. Ayon pa kay Gadon, sapat na itong dahilan para magbitiw ang bise sa kanyang pwesto. Ang mga detalye alamin sa report ni Kyle Bulyas. Dapat nang pababain si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Ito ang paniniwala ni Larry Gadon na siyang kalihim ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation. Ayun! Nabigyan pala ni President Bongbong Marcos ng posisyon mga kababayan, kaya medyo pasipsip itong si Attorney Larry Gadon at binanatan ang ating Vice President. Ayon kay Gadon, mentally incapacitated na si VP Sara. Kasunod ito ng ginawang online press briefing ng ikalawang Pangulo kung saan hindi lang niya pinagmumura, sinabi pa nitong may nakausap na siya upang patayin sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin. Ito kasi nga sinasabi ni Vice President Sara Duterte mga kababayan, parang pinutol ng mga mainstream media mga kababayan at ang pinapakalat lang ay nagbanta
itong si Vice President Sara Duterte na ipapatay, no? At may nautos na nga. Pero ang pag napanood nyo yung buong video ni Vice President Sara Duterte, ay sinabi niya na kung may mangyari sa kanyang masama, no? Kung may mangyari sa kanyang buhay, kung mamatay siya, dahil nga may pindot na sa kanya, no, na may mangyayaring masama kay Vice President Sara Duterte, kaya niya nasabi yon na pag may mangyaring masama sa kanyang buhay, no, ay nagbili na siya na kung sino ang nasa likod nito at ipaghiganti ang kanyang ipaghiganti siya. At yun nga, sinabi niya na ito si President Bongbong Marcos, Lisa Marcos at si Martin Romualdez ang reresbakan pagka kung may mangyaring masama sa kanyang buhay. Yun yung pagkasabi ni Vice President Sara Duterte. Pero ang lumalabas dito sa mga mainstream media, mga kababayan, ay nagbanta itong si Vice President Sara Duterte, yun na ipapapatay niya itong si President Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Marcos at Martin Romualdez. Sakaling may mangyaring masama sa kanya. Yun, sakaling may masamang mangyari sa kanya. Plano ka magpapatay ng presidente, pati pamilya ng presidente, papapatay mo, pati yung speaker. Tapos mura ka ng mura doon sa presidente. In public yung ginagawa mo. Paano mo mas... Murang-mura sa presidente in public. Di ba lagi ka lang nagmumura, gadon? Ha? Sumikat ka nga sa mga bobo. Di ba? Sumikat ka nga sa putang ina mo. Di ba? Sasabi na you are still tapos ngayon, sabi mo, pagmumura. mentally capacitated to perform your role as Vice President. Pero hindi na. Kaya ako, minumungkahay ko sa Kongreso, i-filean nyo na lang yan na ano yan. I-declare nyo na lang siya mentally incapacitated. And then, mag-elect kayo ng bagong Vice President. Bilang Poverty Alleviation Secretary, sinabi rin ni Gadon na may ilang mga mahihirap ang nagsasabing nabiktima sila ng BBM Sara tandem noong 2022 national elections. Totoo talaga yan. Ang dami talagang nabiktima ng BBM Sara tandem. Pero ang ano yun mga kababayan, nanghinayang kung bakit binoto si President Bongbong Marcos. Dahil nga mga kababayan, lahat naman ng bumuto kay President Bongbong Marcos ay mga DDS, mga Duterte supporters, mga kababayan. No? Landslide nga ang nangyari, mga kababayan. No? Lahat ng mga bumuto kay Vice President Sara Duterte ay bumuto din kay President Bongbong Marcos. Kaya ang daming nang hinaya ngayon, mga kababayan, no? Kung bakit naloko ang taong bayan dahil sa pag-aakalang ibabalik ang nakaw na yaman na sinasabi noong eleksyon na pagka si President Bongbong Marcos ang magiging presidente ay maibabalik ang mga nawawalang ginto na matagal ng issue dito sa ating bansa. Umaasa kasi anya silang magiging mabisang katuwang ni Pangulong Marcos si VP Sara, pero taliwas naman ito sa kasalukuyang nangyayari. Samantala, naniniwala naman si Gadon na hindi magdudulot ng kaguluhan sa bansa sakaling i-impeach si VP Sara. Ani ay may sinusunod namang proseso batay sa konstitusyon kung saan nang hahalili sa pagka-vice-presidente ay ang Senate President o ang House Speaker. Para sa House Speaker ang susunod na president pag na-impeach si Vice President Sara Duterte. Napakagaling mga kababayan. Totoo nga siguro itong sinasabi mga kababayan, no, na ang paggigipit, no, ang gigipit, paninira dito sa Vice President natin na si Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte mga kababayan ay may hidden agenda mga kababayan, no? Dahil nga halimbawang napa-impeach nila si Vice President Sara Duterte ay ang papalit ay si House Speaker Martin Romualdez bilang Vice Presidente ng Pilipinas at maghahasik na naman ng lagim itong mga Marcoses mga kababayan tulad ng nangyari noong panahon ng People Power mga kababayan. MBC TV Network News. Ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una. Grabe mga kababayan, no? Kaliwat kanan talaga ang panggigipit ngayon ng mga Duterte at tila tumutugma ang mga sinasabi ng mga Duterte mga kababayan, no, na ang ginagawa ngayon ay persecution at pamumulitika, paninira mga kababayan, no? Gaya nga ng sabi ni Congressman Marcolita mga kababayan, itong panggigipit regarding sa confidential funds mga kababayan ay halatang persecution. Hindi siya aid of legislation mga kababayan dahil nga
ibinulgar ni Congressman Marcoleta na halos pala lahat ng ahensya ng gobyerno ay may confidential funds, at bakit dito lang sa DepEd na confidential funds ang tinutugis nila ngayon, mga kababayan, no, na ang ayon niya kay Congressman Marcoleta ay confidential nga ang funds na ito, no? So dapat bakit ina-isolate, mga kababayan, or sinisingle out lang ang DepEd, mga kababayan? Dahil si Vice President Sara Duterte ang inilagay dun. At may hidden agenda nga sila ayon kay Vice President Sara Duterte. So mga kababayan, ano masasabi mo dito? I-comment mo yan sa comment section below at ating pag-usapan yan sa next video nating i-upload. At huwag mong kalimutan na i-share ito para mapanood ng marami nating kababayan saan mang sulok ng mundo. Yun lang, mga kababayan, mag-ingat po kayo lagi at maraming salamat sa pagsuporta nyo at pagsubaybay lagi dito sa News Info PH, mga kababayan.